Mari po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon sa grupong ito? Tanda ng ating papuri at pagdakila sa kanyang pangalan. Hallelujah! Purihin ka sa gabing ito, sambahin ang ngalan mo. Patuloy po nating naisin na tayo po ipagharian ng ating Panginoon. Panginoon, pagsamoy dinggin mo. Ang buhay ko'y hindi lingid sa'yo. O bintig ng puso'y nalalaman mo, gawa ng kamay, natatanaw mo, pagalian mo, buhay kong ito, patawarin mo, kasalanan ko, linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagalian mo. Pagalian mo, Panginoon, Panginoon, pagsaway dinggin mo. O buhay ko, buhay ko'y lilingid sa'yo. O bintig ng puso'y, bintig ng puso'y nalalaman mo, gawa ng kamay, natatanaw mo, pagarian mo, buhay kong ito, patawarin mo, kasalanan ko, linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan pagarian, pagarian mo, buhay kong ito, patawarin mo, kasalanan ko, linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, o pagarian mo, o buhay kong ito, o patawarin mo, kasalanan ko, o linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong
paghaharian mo kami sa gabi nito. Patuloy mo kaming samahan sa aming gawain, Panginoon, mula simula hanggang matapos. Kung may nakikita ka mga karumihan kasalanan, Panginoon, sa gabi ito, linisin mo ang aming mga puso. Ikaw po, Panginoon, ang kikilos, nakakakita sa mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa pagtubos mo sa Diyos ng Kalbaryo. Sa gabing ito, samahan mo, Panginoon, kami. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng karunungan. Ano man ang kapahayagan mo sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong banal na salita sa gabing ito. Patuloy, Lord, kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, ikaw na po ang mag-control sa lahat ng aming gagawin mula simula hanggang matapos. Patuloy din, Panginoon, na tinatas namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita, ang aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo, Panginoon, siya ng karunungan, kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa gabing ito. Maging sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang magsasalita sa pamamagitan niya. Kaya salamat, Panginoon, balutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawain ito mula simula hanggang matapos, at patuloy, Panginoon, na sinasawatan namin ang gawa ng kaaway. Espiritu ng kapaguran, out in Jesus' name, walang interes sa pakikinig ng iyong banal na salita. Malayong kaisipan, sakit karamdaman, out in Jesus' name, sapagkat ang pangalang Jesus lamang ang maghahari ng Panginoon sa gabi nito, sa maging sa iglesia namin ito. Salamat, Panginoon, we declare your kingship, your lordship, Panginoon, sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa namin ipinabalik ang matas papuri, pagdakila at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Sa gabi pong ito, tuturuan po namin kayo ng bagong awit. At sabi po sa awit na ito, ang Diyos po ay dakila sa ating mga buhay, na sinasabi sa Psalms 145 verse 3, Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Amen po ba? Patuloy po na ideklara na karapat dapat pong purihin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Oh. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat na pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Di sa pamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. Dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat dapat ka sa aking pagsamba. Amen! Minsan ba ikaw ang pasimula? Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masubit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. O di sa pamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan. O dadakilain ka,
Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin. Let the people sing, karapat-dapat. Oh, karapat-dapat kang purihin, Karapat-dapat kang sambahin. karapat-dapat luwalhatiin ka. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. O dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Oh, sa aking pagsamba. 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 Hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, o karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. O karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Minsan ba karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat. Hallelujah. Patuloy po nating ihayag kadakilaan ng ating Panginoon. Siya ay tapat sa ating mga buhay, noon, ngayon, at magpakailanman. Aking ihahayag kadakilaan ng Diyos ko't Hari. Hindi ko titigilan
panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupurihan. Mga ginawa mo, ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupurihan. Ikaw ay aking papupurihan. Ikaw ay aking papupurihan. Ihahayag. Ihahayag ang kabutihan mo, o ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag. Ihahayag, ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo. Mga ginawa mo, mga ginawa mo, ihahayag sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupuri. Mga ginawa mo, mga ginawa mo, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay aking papupurihan. Ikaw ay aking papupurihan. Ikaw ay aking papupurihan. O ihahayag ang kabanalan mo, ihahayag ang kabutihan mo, ihahayag ang kadakilaan mo, ihahayag ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Sa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa oras pong ito tayo po ay makibukas po sa aklat po ng Joshua chapter 24 beginning verse 1 hanggang 28. Yan. Sige po, sa oras na ito ay kung tayo po ay may mga dalang Biblia, yan, buksan po natin ang ating mga Biblia. Okay?
Sige po, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Joshua chapter 24 verse 1 hanggang 28. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom, at ang mga opisyal ng Israel. At sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac at kay Isaac ay ibinigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moses at si Aaron. At sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos dinala ko sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Ordan, nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak, na anak ni Zippor, at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hibita at Jebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran.
ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan? Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksiyan din namin ang mga kababalagang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong naninirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanabiguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila ng Shechem ng mga batas at tuntunin, isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. The key verse, Joshua chapter 24 verse 15. Sa English ay makikita po natin yung English version na sinabi ni Josue. Sabi niya, choose this day. Choose this day. Pumili kayo ngayon sa araw na ito kung ano ang inyong paglilingkuran. Kaya nga, ito pong title na aking ibabahagi sa atin ay pinamagatan ko pong Choose to Serve the Lord. Choose to serve the Lord. So ito pong binasa natin na ito po ay makikitaan po natin ng pagpapahayag na kung saan si Josue at ang Israel ay patuloy na ang Diyos po ay patuloy na nagpapaalala sa kanila. Nagpapaalala. Ano ang paalala? Na kung saan ipinaalala ni Josue sa mga Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno.
At ito po ay talagang paulit-ulit na makikita po natin kung paanong minahal ng Diyos ang bayang pinili niya. At sa kanyang pagpili ay makikita po natin kung paano ang Diyos ay nagtanggol, ang Diyos ay nagbigay ng pabor, ang Diyos ay nagbigay ng mga pagpapala na wala po silang ginawang pagpapagal. Lahat ng ito ay inihanda ng Diyos. Maging sa pakikipagdigma nila, ang kanilang mga tabak ay hindi rin nila nagamit. Bakit? Ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. Kaya ito po ay paalala sa mga Israel nung panahong iyon. Kaya nga si Josue ay patuloy na nagpahayag ng katanungan sa kanila. Kung sa tingin ninyo, sabi sa verse 15, masama bang maglingkod sa Panginoon? Sabi sa English version, tingnan nyo, if you think it's the wrong thing for you to serve the Lord. Sa tingin ninyo, sa isip ninyo, masama bang maglingkod sa Diyos? Then choose for yourself today. Sabi niya, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkurang Diyos. Diyos ng inyong mga ninuno. Sabi niya, you will serve the gods whom your ancestors served on the other side of the Euphrates River. Or the gods of the Amorites in whose territories you are living. So, paglilingkuran nyo ba itong mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno na kung saan ito ang mga inaayawan ng Diyos? Pero sabi ni Joshua, sabi ni Josue, sabi niya, para sa akin at ang aking buong pamilya ay maglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga dito, alam niyo po ba na choose, the word choose. Tinitignan ko po siya doon sa salitang sinasabi ni Josue. The word choose is, ito po yung it is the way how we display yung ating mga nasa loob. And even yung pagpili in choosing the right thing, na kung saan ito yung ano ba yon na salita na yon? To choose is to demonstrate the perfect will of God in our life. So ito yung pagpili. Kasi dalawang klase ang pagpili ng tao. The right thing and the bad thing. The wrong thing. The good thing and the bad thing. So itong dalawang ito ay laging magkasalungat. Pero sa pagpili po natin ng ating mga pagpili, ano ba ang dapat nating piliin? Ang pipiliin ba natin ay ang maglingkod sa Diyos? Bakit? Ang maglingkod po sa Diyos ay isang bagay na kung saan dito po makikita po natin yung kahalagahan na maintindihan po natin why we need to serve the Lord. Bakit kailangan po nating maglingkod sa Diyos? So gusto ko lamang po makita natin yung salitang choose. The word choose ay, ito yung pagpapahayag po natin ng tinatawag na yung deepest desire o yung tinatawag na what is our priority. Ano ba yung priority natin? Pag sinabing choose, kasi dito po sa pagpili, dito lalabas kung ano yung priority mo.
Amen po ba? What is our priority? Kaya nga, tignan po ninyo, when we choose to serve the Lord, bakit kailangan po nating piliin na maglingkod sa Diyos? Una, it was written. Ito ay naisulat. Amen po ba? Ito ay naisulat sa Luke chapter 4 verse 8. Sa Luke chapter 4 verse 8, ang maglingkod sa Panginoon ay nakasulat. Tingnan po ninyo. But Jesus answered him, it is written. It is written. You must worship the Lord your God. And, anong nakasulat? Ano po nakasulat? Serve only Him. Mga kapatid, serving at choose to serve God, ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Kailangan po nating piliin talaga ang maglingkod sa Diyos because to serve God is written. Nakasulat. Kaya nga kapag nagdadalawang isip pa tayong maglingkod sa Diyos. Sino po rito ang nagdadalawang isip maglingkod sa Diyos? Ha? Hello? Sino nagdadalawang isip maglingkod sa Diyos? Talungin ko po kayo, do you believe in the Bible? Ha? Do you believe in the Bible? Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? So kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, nakasulat po sa Biblia, serve only Him. Wala tayong ibang paglilingkuran kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya nga po dito, yung paglilingkod sa Panginoon ay napakahirap pong pag tinanong mo ang tao, do you want to serve the Lord? Maraming tao nahihirapan silang sagutin ito. Why? Because they don't know the Scripture. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pero sa bawat isa po sa atin, kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos, katulad ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, bakit pinapaalala ni Josue ang ginawa ng Diyos sa kanila? Dahil ito po yung history. Ito yung katotohanan na ginawa ng Diyos, kailangan nilang malaman yon. Kailangan nilang maintindihan yon. Dahil kapag hindi nila naintindihan yon, they will not serve the God na nagpalaya sa kanila doon sa Ehipto. Na tumulong sa kanila sa panahon ng mga digmaan na talagang hindi po nila ito sukat akalain na mangyayari sa kanila. Kaya nga po sa bawat isa po sa atin, naisulat ito. Sa Romans 15 verse 4, naisulat ang kautusan para tayo po ay magkaroon ng pagtuturo at magkaroon din tayo ng pag-asa. Isinulat ito. Kaya nga po, kung malalaman po natin yung ginawa ng Diyos na nakasulat sa lumang tipan, at ito po ay sinasabi sa bagong tipan, to serve God, it is written. Kaya nga po kapag sinasabi sa atin, maglingkod ka sa Panginoon. Pag sinabi ba ng pastor na maglingkod ka sa Panginoon, masama po ba? Tanungin ko po kayo. Hello? Masama ba na sabihan kayo na maglingkod tayo sa Panginoon? Sa mga hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, masama ito. Bakit?
sapagkat tayo po ay, ang nasa isip ay pinipilit kang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Tandaan po ninyo, ang maglingkod sa Panginoon, hindi ka napipilitin kapag naintindihan mo ang salita ng Diyos. Kusa po yan na bumubukal sa puso kasi naintindihan natin ang Scripture. Amen po ba? Sa mga taong hindi naintindihan ang Scripture, hindi naunawaan at hindi nila alam, baliwala sa kanilang maglingkod. Kaya sa bawat isa po sa atin, I know and I believe in your heart, we choose to serve the Lord. Kasi ito'y nasa puso natin. Amen po ba? Nasa puso natin yan. Kaya sa bawat isa sa atin, kahit mahirap ang sitwasyon, anumang panahon, we choose to serve the Lord. Kahit na nahihirapan tayo, physically, mentally, emotionally, pero gagawin mong maglingkod sa Panginoon. Kaya ka naglilingkod dahil alam mo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, ito po ay kapag naintindihan natin na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, this is the way our showing of worship. Ito yung paraan ng pagsamba po natin sa Panginoon kapag ka naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya nga kapag ka tayo po ay nakakaunawa doon sa sinasabi ng Scripture, maliwanag po sa atin na talagang kapag tayo po ay merong tamang relasyon sa Diyos, naintindihan mo na nakasulat sa Biblia, we need to choose to serve the Lord. Kaya si Joshua alam niya Sabi niya, kung hindi kayo maglilingkod kay Yahweh, sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ayaw niya maglingkod, baala kayo. Dahil naintindihan niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Sa bawat isa po sa atin is a reminder for us. Mga kapatid, anong ginawa ng Diyos sa atin? Di ba napakaraming ginawa ang Panginoon? Nandyan na yung pagpapagaling niya sa atin, nandyan na yung pagpapatawad niya sa atin. Alam niyo po ba yung kagalingan na unang-unang naranasan ng tao? Meron po tayong malalang sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit na sino mang doktor. Matindi pa ito sa sakit na kanser. Kasalanan. Pinagaling po tayo, nagsigaling po tayo doon. Napatawad tayo, nalinis tayo, at tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng karapatang tumawag na Ama sa Diyos. Nagkaroon tayo ng direct access sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon tayo ng tinatawag na karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Tingnan po ninyo yun. Kaya nga kapag alam natin ang Scripture, naintindihan natin, we will choose to serve the Lord. Kasi yung relationship natin, the more we know Him, the more we choose to serve God. Kaya nga yung mga taong hindi nila nakikilala ang Diyos, wala lang sa kanila ang maglingkod sa Diyos. Kasi ang maglingkod sa kanila, ang maglingkod sa Diyos ay kabigatan. Tandaan po natin, serving God is not a burden. Serving God is a privilege. Privilege yan, pribilehiyo yan. Hindi lahat ng tao ay pwedeng maglingkod sa Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, tignan niyo yung sinabi ni sa verse 19 ng Joshua 24. Anong sinabi ni Joshua? Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan,
Hindi ninyo kaya maglingkod kay Yahweh. Sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanabuguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Tingnan po ninyo, sabi ni Joshua, hindi niyo kaya maglingkod kay Yahweh. Bakit? Banal ang Diyos eh. Diba? Kaya nga dito makikita po natin, ang maglingkod sa Diyos ay pribilehiyo. Pribilehiyo kasi paglilingkuran natin ang Diyos na banal. Samantalang tayo ay mga makasalanan. We are a sinner. Kaya nga kapag tinignan po natin, who am I? Sino ako? Para sabihin natin, Lord, I will serve you. Kaya nga, I know and I believe sa bawat isa sa atin, the first encounter na naranasan natin ng Diyos sa buhay natin, that was the first experience na talagang yung great joy. Kung ating aalalahanin yon, na talagang pakiramdam mo, kakaiba yung naranasan mo, yung first encounter natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino sa atin na nakaranas nan? Ha? Na talagang hagulgul ka, iyak ka, talagang you surrender all sa Panginoon. At sinabi mo, Lord, I will serve you. At mula noon, hindi ka na tumalikod sa Panginoon. Kaya ako naniniwala ko sa lahat ng mga nakaranas sa ating Panginoon, they choose to serve the Lord. Why? Kasi narinig yung scripture. Amen? Narinig natin yung scripture. And that scripture, yan yung nagbigay sa atin ng pananampalataya sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao talagang narinig niya ang salita ng Panginoon, alam niya kung anong gagawin niya. Amen po ba? So first, we choose to serve the Lord because it is written. Amen po ba? Ito po ay nakasulat at maniwala po tayo na dahil nga nakasulat yan, wala po tayong pwedeng ibangga dyan. Wala kang pwedeng sabihin na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, wala po tayong pwedeng sabihin against doon sa maglingkod sa Panginoon kasi nakasulat. Pangalawa, we choose to serve God because tingnan po ninyo yung Matthew 20 verse 28. We have an example. Meron pong halimbawa na ipinakita po sa atin. Amen po ba? We choose to serve God because we have a perfect example. Sino po yun? Si Christ. Sabi po dyan, that's the way it is with the Son of Man. He did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many people. Tignan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba perfect example yung ginawa niya? Isang Diyos na nagkatawang tao at nung siya nandito sa lupa, siya ay naparito hindi para paglingkuran kundi siya ay maglingkod. Kaya nga kung iisip-isipin natin, sino nga tayo para sabihin mong ayaw mong maglingkod sa Diyos? Amen po ba? We have a perfect example. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya yung nagpamala sa atin na talagang binigay niya ang kanyang buong buhay. Kaya nga to serve God, to serve the Lord, hindi po pwedeng half-hearted. Amen po ba? Hindi pwedeng half-hearted.
Wholehearted yan. Amen po ba? Hindi rin pwedeng double-minded. Dapat iisa lang ang direksyon mo. You want to serve the Lord. Kung titingnan po ninyo, and to give His life as a ransom for many people. Mga kapatid, itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na yan, pag-iisipin natin, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Kung sasabihin natin, maglilingkod ako sa Panginoon dahil mahal ko siya. Mga kapatid, hindi yun yung dapat mong isipin. Maglilingkod ka sa Panginoon dahil mahal mo siya. No! We love Him because He first loved us. Amen po ba? We serve God because He first served us. Naglingkod tayo, hindi tayo dahil naglingkod sa Panginoon. Binigay natin yung buhay natin. Binigay ko na lahat. Mga kapatid, that's not the way we speak to. Kundi dapat, we love Him because He first loved us. We serve Him because He first, sino pong nauna naglingkod? Siya. He set an example on how to serve buong buhay niya. Naintindihan po ba natin? Maliwanag po ba sa atin ang maglingkod sa Panginoon? Kaya nga ang maglingkod sa Panginoon, sabi ko nga po sa atin, hindi po ito burden. It's a privilege. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay binigyan niya ng pribilehiyo. At sa ginawa ng ating Panginoong ito, na talagang He set example. Tingnan po ninyo, kung paano niya ipinakita ito na habang siya nandito sa lupa, ay ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 4, verse 23. Ano po ang sa Matthew chapter 4, verse 23? Tingnan po niyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo, nung siya nandito sa lupa, ang ginawa po niya ay yung ipinag-utos ng Ama sa Kanya. Na kung saan magpagaling, ipahayag ang paghahari ng Diyos at talagang gumawa ng mga himala. At maging sa Kanyang paglilingkod ay ipinamalas niya kung paano maging isang tunay na lingkod ng Diyos. Sa John chapter 13, verse 12 to 17 ay ipinakita ng Panginoon yung kung paano natin paglingkuran ang bawat isa. He set an example with humility to serve God. Dapat merong kababaang loob. Hindi habang tayo naglilingkod sa Panginoon, tumatagal, gumagaling na tayo, lumalaki na rin yung ulo, yumayabang na rin tayo. Hindi ganun eh. The more na tayo naglilingkod sa Panginoon, tingnan po ninyo yung example na sinabi ng Panginoon dyan. When Jesus had washed their feet and put on His outer robe, He sat down again and told them, "Do you realize what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right because that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you must also wash one another's feet. I have set an example for you, so that you may do as I have done to you. Truly, I tell of you emphatically, a servant is not greater than his master, and a messenger is not greater than the one who sent him." Verse 17, "If you understand these things,
how blessed you are if you put them into practice. Mapalad po tayo because we serve one another. Amen po ba? That is how we serve. With humility. Jesus set an example. Tandaan po natin, the servant is not greater than his master. Anong ibig sabihin doon? Lagi po tayong nasa baba palagi. Hindi po tayo nasa taas. Lagi tayong nasa ilalim. Kasi kapag ka naintindihan po natin yung pinakita ng ating Panginoon, though He is God, He remain humble. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, be humble. Pero pag binasa po natin ang totoong pronunciation ng humble, hindi po yan humble. Humble. Be humble. 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 Okay? Hindi o hambog. Humble. Kaya malinaw na ang ganda eh. Di ba? Naintindihan natin yung scripture at meron tayong halimbawa na talagang ito po ay dapat po nating makita. Amen po ba? Amen. Okay. We choose to serve God because He loves us so much. Mga kapatid, sa 1 John chapter 4, verse 9 to 11. 1 John chapter 4, verse 9 to 11. Alam niyo po ba na sinabi ng Apostol John na kung saan sabi niya, this is how God's love was revealed among us. God sent His unique Son into the world so that we might live through Him. This is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the atoning sacrifice for our sin. Verse 11, dear friends, if this is the way God loved us, we must also love one another. Mga kapatid, we choose to serve God because He first loved us. Kapag hindi naintindihan ng lahat yung pagmamahal ng Diyos, alam niyo po ba na mahihirapan ang tao na maglingkod sa Diyos? Kasi alam niyo po ba, ang pinakasukdulan na dapat nararamdaman ng tao ay yung pag-ibig ng Diyos. We cannot serve God without the love of God. We cannot serve God and we cannot have the love of God without Christ. Balikan po natin yung sinabi po doon sa verse 9. Ano po yung sinabi doon? Verse 9. This is how God's love was revealed among us. God sent His unique Son. Mga kapatid, without the Son, we cannot have love. And if we cannot have love, we cannot serve God. Kaya nga kapag naintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos na unang-unang ipinadama sa verse 10. This is love, not that we have loved God, but that He loved us
Hindi dahil mahal natin ang Diyos, pero dahil mahal tayo ng Diyos. Sa ibang salin, we love Him because He first loved us. Kaya nga dito titignan po ninyo, kapag naintindihan po natin how God loved us, na kung saan siya mismo ang naging sacrifice, yung katawan niya, talagang mamahalin mo talaga ang Diyos. Hindi ka aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Pero mo yung buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Sino tayo para gawan ng ganun ng Panginoon? Napaka-espesyal natin. Kaya nga dito yung sinasabi ni Joshua, lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, yung pag-alis sa kanila sa pagiging alipin, ganito rin po yung ginawa ni Christ. Na dati tayo'y alipin ng kasalanan, pero dahil nga ang Diyos ay nagmamahal sa atin, mahal po tayo ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak kaysa isang bugtong na anak. At upang ang sino man sumampalataya hindi na mapahamak, tingnan po ninyo, He became atoning sacrifice for our sin. Kaya nga kapag ang isang tao na naglilingkod sa Panginoon, pag naaalala mo, I am a great sinner. I am a great sinner. Kaya si Paul, sinasabi niya isa akong makasalanan. Isa akong makasalanan. Wala akong karapatang maglingkod sa Diyos na banal. Pero dahil tinawag ako ng Diyos, minahal ako ng Diyos, tingnan niyo yung ginawa ni Paul. Kung gaano kasigasig si Paul na mag-persecute ng mga mananampalataya nung hindi pa siya kinakatagpo ng Diyos at nung kinatagpo na siya ng Diyos, ganun mas matindi ang kanyang yung kanyang alab na talagang maglingkod sa Diyos. Bakit? Nakita niya ang kanyang sarili. How wretched he is. Sa bawat isa po sa atin, pag tinignan po natin yung ating mga sarili, Lord, isa po akong makasalanan. Kaya nga to choose to serve the Lord, ito po ay napakahalaga na dapat po nating gawin sa buhay po natin. Hindi po natin sasabihin na napapagod tayo. Hindi po natin sasabihin na nahihirapan tayo. Hindi rin natin sasabihin na tayo ay natitison. Bakit? Ang maglingkod sa Panginoon, ito po ang gampanin na dapat po nating gawin. Amen po ba? To serve God, it is our task na kung saan maipakita natin ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga when we choose to serve God, we anong tawag dito? We demonstrate. When we choose to serve God, we demonstrate God's power sa buhay po natin. Kasi kapag tayo po ay naglingkod, kaya kapag marami naglilingkod, maalab yung paglilingkod, marami po ang namamangha. Marami ang na-amaze. Bakit? Grabe itong mga to. Kaya nga kapag maalab ang paglilingkod natin, we demonstrate God's power. Tanungin ko po kayo ngayong gabi. Maglilingkod po ba kayo sa Panginoon? This 2024. Nang walang pagod, nang walang kabigatan, nang walang panlalamig.
Marami na po ang nalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi nila naintindihan ang nakasulat. Hindi nila naunawaan yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sa gabi pong ito, salamat, meron pong Joshua na nagpapaalala sa atin. Balikan po natin yung Joshua chapter 24, verse 15. Tingnan po ninyo. Ano pong sinasabi ni Joshua? Sa English version, o sa Tagalog, sige, tingnan natin sa Tagalog para mas maliwanag. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi niya, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang Diyos o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Mga kapatid, yan po ay sa lumang tipan. Paano natin i-apply ito? Mga kapatid, kung saan tayo naroroon, meron pong mga Diyos-Diyosan. At sa mga nakaraan na mga buhay po natin, may mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, ang maglingkod sa Diyos, nasa puso. Kapag nasa puso mo ang Diyos, hindi ka mahihirapang pumili because it is in our heart. Kapag ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Kaya Joshua sabi niya, ngunit para sa akin, sabi niya, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen po ba? Choose this day whom you will serve. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya tuloy ang paglilingkod natin sa Panginoon. Till He come. Kaya nga si Paul, sinasabi niya sa kanyang sulat, sabi niya, lahat ng bagay dito sa lupa, lahat ng bagay na kanyang inari na nakalugihan, maabot lang niya yung finish line na kung saan iniatang sa kanya ng Panginoon sa kanyang balikat. Kaya sa bawat isa po sa atin, may mga iniatang sa atin na mga tasking para gawin po natin habang tayo nandito sa lupa. At sa paglilingkod po natin, every individual, napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Amen? Ano ang ginagawa mong ministry? Ginagawa natin ito to serve God. Amen po ba? Kaya kung saan man tayo naroon, choose this night whom you will serve. Lahat ng mga Diyos-Diyosan natin, iwanan na po natin yan. Hayaan po natin sa puso natin, si Jesus Christ ang maging laman ng ating puso. Tingnan po ninyo, walang pwedeng humadlang kapag si Jesus Christ ang laman ng puso natin. Kaya sa gabi pong ito, I challenge you na kapag naglingkod po tayo, katulad po ng sinabi ni Joshua, sa Joshua 24 verse 20. Sabi niya, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya pangihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Mga kapatid, kapag tumalikod tayo sa Diyos, alam na natin ang pwedeng mangyari kapag ang isang tao ay tumalikod sa Diyos sa paglilingkod. May consequences. Maaring yung mga pagpapala na kung saan inihanda ng Diyos para sa atin, mapuputol.
Pero ligtas po tayo. Pero yung pagpapala na dapat sanang tamasan natin, di ba? Blessed na nga tayo eh. Blessed na tayo kasi tayo po ay pinagpala na. Kaya nga po sa buhay ng bawat isa sa atin, it's a great reminder. Kapag tayo ay tumalikod, tiyak, mapuputol ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya sa buhay po natin, wag lamang po nating isipin, ay gusto ko maglingkod para pagpalain ako. No. Hindi po yun ang ating mindset. Hindi yun ang ating puso. We choose to serve God. Tingnan po ninyo, isa-isahin po natin yung kanina. We choose to serve God because it is written. Number 2, we choose to serve God because we have a perfect example. Number 3, we choose to serve God because He loved us. And lastly, ano yung sinabi ko kanina? We choose to serve God because, naisulat niyo ba yung kanina? Yung sinabi ko? Yan. We choose to serve God to demonstrate His power. Amen? To demonstrate His power. Kaya sa bawat isa po sa atin, tignan po ninyo, habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, na ipapakita natin ang kamanghamanghang gawa niya. Kaya nga yung awit kanina, ano yung awit kanina? Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Ihahayag ko ang iyong kabanalan. So habang tayo naglilingkod sa Panginoon, we demonstrate God. We demonstrate Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, hayaan po natin, katulad ng sinabi ni Joshua at ang mga Israel, talagang sinabi nila, "Oo, saksi kami." Yan, mga saksi. Diba? At tandaan po natin, sa ating sinabi, na tayo rin mismo ang nagsabi, sabi ni ano rito, gusto ko pong natin ito eh. Sinabi ni Josue sa verse 22, "Kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabing muli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel." Sumagot ang mga tao, "Maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos." So, sa gabing ito, iwanan po natin ang mga Diyos-Diyosan na pwedeng maging dahilan para tayo ay tumigil na maglingkod sa Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Marami po na inilalagay ang dyablo sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon. Nowadays, talagang yung mga Diyos-Diyosan, kapag sinabing Diyos-Diyosan, ito yung mga bagay na higit na mahal mo kaysa sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, how you prioritize to choose is to demonstrate how your priority is. Kung paano natin ipinapakita yung priority natin. Kaya sa oras na ito, ano ang priority mo? God. Ang Diyos. Tandaan po natin, sa lahat ng ginagawa po natin, kahit nasa school ka, ang Diyos pa rin ang nasa puso mo. Kahit nasa trabaho ka, ang Diyos pa rin ang nasa puso mo. Kahit nasa business ka, ang Diyos pa rin ang nasa puso mo. Kaya tandaan po natin, hindi dapat mawala ang Diyos. Ito yung priority natin. Priority ko ang Diyos. Kaya kapag ganito po ang ating kaisipan, we will choose to serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Marami po tayong gagawin this 2024. At sa mga gagawin po natin ngayon, kaya ang Diyos ay nagtatanong sa atin, kasama po ba tayo sa mandate na ito ng Panginoon?
Ano pong sagot natin? Amen po ba? Amen. Kasama po ba tayo rito sa mandate ng Panginoon? Hello? Alam nyo, this 2024, pag tayo po ay patuloy na nakakaunawa doon sa kanyang mga salita, walang puwang sa atin ang tumigil. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin, patuloy po nating ideklara, we will serve the Lord. Hayaan po natin, sabihin natin, we will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. Pwede po bang itaas ang ating mga kamay at patuloy po tayong mangako sa Panginoon? Yes, Lord, I will choose to serve you, O God. Habang inaawit mo ang awit na ito with all your heart, nang walang pag-aalinlangan, na naintindihan mo ang kanyang salita. Yes, it is written to serve the Lord. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan sa oras na ito. Habang nakataas ang iyong kamay, let us declare it by faith. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Minsan pa nating awitin ang awit na ito at sabihin mo sa Panginoon, we will serve the Lord. Yes. With all our heart, a declaration by faith. Yes. Pinili ka, kapatid, ng ating Panginoon. It's a great privilege to serve the Lord. Yes. To serve God is not a burden. To serve God is a great privilege. We are the Son of God. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. To choose you, O God, is to set our priority. Lord, our priority is to serve you, O God. Sa buhay po namin, walang ibang paglilingkuran kundi ikaw lamang. Kaya sa oras pong ito, itinatas ko sa iyo ang inyong mga anak na ito, na patuloy na tinawag mo, pinili mo. Hayaan mo po, Diyos, na patuloy na maranasan, O God,
alab, ang apoy ng pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga ipinakitang halimbawa. Salamat po, Panginoon, sapagkat minahal mo kami ng una sa lahat. Salamat, O Diyos, sapagkat kami pinili mo upang magpahayag ng mga kadakilaan at kapangyarihan mo, kabutihan mo. Kaya sa oras pong ito, use your people, O God. Narito kami. Gamitin mo kami para sa iyong kalwalatian at kapurihan. At upang maraming tao pa ang makakilala, kaya mong ang buhay po namin, gamitin mo lamang para sa iyong kapurihan. Hinihiling ko po, Diyos, ang bawat isa. Lakipan mo, Diyos, ng desire to serve you, O God. Nang hindi napipilitan, nang walang halong pagkukunwari, nang walang pagrereklamo sa aming mga puso. Panginoon, to serve you is a great privilege. Kaya salamat po. Naniniwala kami na sa pagpili namin ng paglilingkod sa iyo, kami nga po ay pinagpala mo na. Kaya salamat, O Diyos, uuwi ang iyong mga anak na ito. Taglay-taglay ang alab, taglay-taglay ang iyong kapangyarihan, na patuloy, O Diyos, sa lahat ng gagawin. Ikaw, O Diyos, ang makita, ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo, ang siyang makita sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, and your love na patuloy naming naranasan ay patuloy na mararamdaman ng mga tao. Salamat, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang maranasan ng mga tao na nakakakita po sa bawat isa po sa amin. And this 2024, Lord, let the impact of your power, the manifestation of your word, the power of your Spirit, O God, ang siyang patuloy na dumaloy sa iyong mga anak sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa loob ng pamilya, sa loob ng eskwelahan, sa mga trabaho, at sa hanap buhay, Panginoon. And especially, Lord, sa church. Hayaan mo po, O Diyos, makita ang tunay na paglilingkod na ikaw ang sentro ng paglilingkod. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Ang lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, patuloy po natin selyohan ang kabutihan ng ating Panginoon, lahat ng papuri at pagdakila dahil siya po ang unang nagmahal at naglingkod para sa atin. Amen po ba? Palakpak po natin ating mga kamay. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Ikayang masabit lahat ng pasasalamat. O di kayang mailarawan yung katapatan. Di sa pamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, hindi dahil sa Espiritu o mga pangyarihan o dadakinain ka, iibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kami
lakas o sa kakayahan na nakamtan, hindi dahil sa Espiritu mong makapangyarihan o dadakilain ka. Iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Patuloy po natin iniklara na karapat-dapat ang ating Panginoon. Oh, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. O karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka. O karapat-dapat kang purihin, ang sambahin, karapat-dapat. Let the people sing. Karapat-dapat, 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 buwalhatiin ka, uminsan pa, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, luwalhatiin ka. Tuloy pagkakataon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin. Paring taas ng ating mga kamay as we sing. O dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay o dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Oh, pagsamba, sa aking pagsamba.